Ang 50 pesos mo noong March 2020 at March 2021 pwede nang bumili ng mahigit 1 litro ng gasolina. Pero noong March 2022, pumalo ang presyo ng gasolina sa 71 pesos kada litro bunsod ng tensyon sa pagitan ng Ukraine at Russia noon. Nagtaas baba naman ang presyo ng gasolina mula 2023 hanggang 2024 habang nagpapatuloy ang gulo sa Middle East. Noong March 2025 naman, bumaba na ang presyo ng gasolina sa 60 pesos kada litro. Pero ngayong March 2026, tuluyan nang lumobo ang presyo ng gasolina. Katunayan, ayon sa projection ng Department of Energy o DOE, posible itong pumalo sa lampas 80 pesos kada litro. Ang itinuturong sanhi, ang nangyayaring gulo sa Middle East. Matapos atakihin ng United States at Israel ang Iran, nagdesisyon ang Iran na isara ang Strait of Hormuz na isa sa mga pangunahing daanan para sa kalakalan ng langis. Dahil dito, isa sa lubhang apektado ang Pilipinas. Ayon kasi sa DOE, 98% ng imported crude oil ng bansa ay nanggagaling sa Middle East. Dahil sa Middle East conflict, tumaas ang presyo ng krudo sa world market. Ayon sa Reuters, nasa $92 o mahigit 5,000 piso ang Brent crude futures kada bariles. Sa pagtaas na ito sa international market, tataas din ang presyo ng petrolyo sa Pilipinas na ibinebenta ng mga oil company. Sa ilalim kasi ng Oil Deregulation Law, hindi kontrolado ng DOE ang presyo ng langis. Ibig sabihin, malaya ang mga kumpanya na magtakda ng presyo ng gasolina at diesel. Layunin kasi ng batas na ito na gawing competitive ang merkado. Sa ilalim ng Oil Deregulation Law, hindi na direktang nagtatakda ng presyo ang gobyerno. Sa halip, market-driven na ang presyo ng petrolyo, kaya mabilis itong tumataas o bumababa, depende sa pandaigdigang supply at demand. Bawat linggo, sinusuri ng mga oil company ang galaw ng presyo ng krudo at fuel products sa international market. Kinukwenta ang average trading price sa nakaraang linggo at isinasama rin ang palitan ng piso at dolyar. Kapag tumaas ang gastos sa pag-angkat ng langis, nagkakaroon ng price increase. Kapag bumaba naman, may rollback. Karaniwang tuwing Martes ipinapatupad ang bagong presyo ng gasolina, diesel at kerosene sa mga gasolinahan sa buong bansa. Gayunpaman, may responsibilidad pa rin ang DOE na bantayan ang galaw ng presyo sa merkado. Pero kung mag-stabilize man ang presyo ng krudo sa mga susunod na linggo, mananatiling apektado ang presyo ng gasolina sa bansa dahil sa nananatiling mababang value ng piso laban sa dolyar. Ito ay dahil halos lahat ng langis na ginagamit ng bansa ay inaangkat at binabayaran sa US dollars. Kaya kapag mas mahina ang piso, mas maraming piso ang kailangan para makabili ng parehong dami ng langis, na kalaunan ay naipapasa sa presyo ng gasolina at diesel sa mga gasolinahan. As of March 10 kasi, nasa halos 59 pesos ang halaga ng $1. Dahil sa pagtaas ng presyo ng gasolina kaugnay ng kaguluhan sa Middle East, nanawagan na ang Piston Transport Group na ibasura na ang Oil Deregulation Law at ang Fuel Excise Tax. Ayon sa Piston, nalulugi na raw ang mga jeepney driver kung saan ang iba ay napipilitang tumigil na sa pagpasada o di kaya'y magbawas ng oras ng biyahe. Pero maliban sa mga driver at operator, aaray din sa pagtaas ng presyo ng petrolyo ang Pinoy commuters kung hindi maagapan ng sistema.